O di lumalabas o duwag kayo kasi ibang tao gusto nyo papuntahin sa barangay. Hindi nyo maharap yung mga kliyente nyo. O di duwag kayo. May nagtanong sa akin. Sa akin, Sir Ray, araw-araw, walang pinipiling oras, text, tawag, iba-ibang number. Ito isa sa mga text nila. Pa-advise po, totoo po ba itong sinasabi niya? Magandang araw. Sa kadahilanan na wala pa din kaming natatanggap na kahit anong tugon at pagsasaayos ng inyong account, maaari na kaming kumuha ng tao para makipag-coordinate sa barangay ninyo para sa settlement ng inyong account at maayos na itong obligasyon. Alright, napakagandang katanungan po nito at maraming salamat po no, sa inyong tiwala, no, sa inyong pagpapadala ng katanungan. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nga po pala, magpapasalamat lang po sana ako sa inyo no, na yun po kasing ating Facebook page meron ng 1,700 followers. Thank you po. No? Tapos po yung ating YouTube channel meron na pong 8,978 subscribers. Maraming salamat po. No, at ang ating naman pong TikTok page meron naman po tayong 57,200 followers. Maraming salamat po. No, sana po ipatuloy niyo po akong suportahan para po kahit papaano mai-share pa po natin no sa ibang mga tao no yung kaalaman po natin no para po kumbaga yung mga batas, memorandum po na nakakasakop sa pagpapautang tsaka sa paniningil. At syempre po ang ating pong adhikain na kahit papaano po maibsan yung nararamdaman niyo pong anxiety tsaka depression dahil nga ho sa kalokohan itong mga abusadong online lending apps na ito, no? Okay po, sagutin po natin itong inyong katanungan. Ang sabi niyo po, walang pinipiling oras, no? Araw-araw, may text at may tawag kayong nare-receive. Well, wala po tayong magagawa doon dahil gumagamit po sila ng technology. Ano po, yung voice over IP, no? Kung naaalala niyo po, no, yung merong na-raid before, no, nakasama yung isang vlogger, no? Nakita niyo ho, gabi sila nagtatrabaho. Ganun ho kaabusado yung mga yan. Pero ho, ang nakasaad ho sa prohibition on unfair debt collection practices, no, hindi pinagbabawal po no ang maningil no ng bago mag alas 6 ng umaga at lagpas po ng alas 10 ng gabi. Pero sila nakita niyo ho, nahuli gabi. Di talagang lahat to ng ng batas tsaka memorandum hindi sinusunod itong mga bugok na to. Ganun ho talaga sila magtrabaho, wala na ho tayong magagawa doon, no? Pero ang sa akin ho, gawin niyo ho kung yung dapat yung gawin para maibsan ho yun ng kumbaga ma-eliminate niyo yung mga anxiety, depression na dinudulot nung pangaharas, pananakot po nila, no, tsaka yung pamamahiya, no. Kagaya ho nung kahapon, ang sabi ho nung isa pong nagtanong is hindi niya ho sinasagot yung tawag tsaka yung mga messages, no. Pwede niyo gawin yun, no, basta ho kayo nakaranas ng mga ganong klaseng pananakot, pangharas, tsaka pang-aabuso. Yung pananakot, ayan, kahit huwag niyo kasi ang importante po yung inyong isipan, no. Wag ho kayong papayag na may ibang tao na kumontrolo sa inyong isipan. Tumaas ho masyado, no, marami na ho talaga ang na-depress, no, tsaka yung nagkaroon ng anxiety. Tumaas ho ang cases dahil ho sa mga panguwalang yan, yung mga damo online lending apps na yan. Hindi lang ho yun, yung iba ho nagbubuwis pa ho ng buhay. Ayoko hong dumating sa ganun. No, ako ho personally ayoko ho na may ganun Kaya nga ho ako gumagawa ng ganito kasi malapit ho sa puso ko itong yung mental health. Kasi nga alam niyo ho yan no, doon sa mga nanonood sa akin matagal na, alam niyo ho yan no, na malapit ho sa akin ang mental health dahil yung nangyari nga ho sa aking anak.
tuloy natin, no? Tapos nangingi kayo ng advice dito sa message nung sa inyo nitong OLA. Ang sabi ho ng OLA sa inyo, no, nung ahente ng OLA, wala daw sila natatanggap na tugon o na para masaayos yung inyong account. Oh. Dito ho natin mapapatunayan kung bakit sila duwag. Oh. Kasi daw ho, no? Pwede na raw silang kumuha ng tao para makipag-coordinate sa barangay. Oh, di duwag. Ano kayo ng mga kamote, mga taga-online lending apps kayo? Ba't kailangan nyo kumuha ng ibang tao para makipag-coordinate sa barangay? Okay, ganito lang yan eh. Sige. Bukod sa hindi nyo na alam yung batas, ha? Mapapahiya pa kayo, tingnan nyo. Ang sabi ho ng Supreme Court, hindi na ho tatangkilikin sa barangay yan. Okay? Bakit? Kasi ho organisasyon. Organisasyon po ang kumpanya. Okay? Juridical. Okay, maliwanag po, hindi na ho sila dapat ini-entertain. Pwede na ho kayo dumiretso sa small claims court. Okay? Importante lang ho is ma-meet nyo yung requirements ng small claims court. Which I doubt na ma-meet nyo. Okay? Pangalawa ho, ako, kung tatanungin, papayag ho ako sa barangay magkita eh. Bakit? Oh, 5 ho ang nilabag niya mga bugok na online lending apps na yan. Unang-una na ho dyan yung Consumer Act of the Philippines. O, sasabihin hanggang pwede yung ganitong term, pagputok ng bola, 7 araw. O, di ba? O, panlilin lang yun. Number 2, yung the Truth in Lending Act. O, hindi ho ini-explain yung obligasyon ng kanilang mga kliyente. Hindi man lang nga tinatanong eh, tinatanggap mo ba yung na-approve sa yung loan? Walang ganun. Hindi nga alam kung magkano yung interest rate, magkano yung kakaltasin. Oh. Kaya ho nagkakaganyan eh. Oh. Kaya marami yung kliyente, hindi alam yung obligasyon nila. O saan ka ho nakakita? Walang trabaho. Binigyan ng ng utang. Sige nga. Oh, basta kayo, may nakita kayong government ID, bibigyan nyo na. Oh, basta nakita nyo yung yung number, may sa e-wallet, papadala nyo na ng pera. Oh, ganun kayo kabugok. Oh, di ba? Oh, balik ko natin. Ako ho papayag talaga na makita-kita sa barangay. Oh, nakita nyo? Kasi talo kayo. Pangalawa na yun, the Truth in Lending Act, yung nasasabi ko. Oh, pangatlo. Pagka hindi pa nakabayad, ano gagawin nyo? Babaragin nyo. Diba? Papahiya nyo. Ihaharas nyo. Oh. Saan yun? Sa prohibition on unfair debt collection practices. Ayan. Diba? Meron pa, yung pang-apat. Yung ceiling on interest rate, hindi nyo sinusunod. Pagka 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 na buwan ang utang, hanggang 15% lang po sa kabuuang interest ang po pwede nyo ikarga. O kayo na ginagawa nyo? Yung 5,000, bibigay mo 2,500, di 50% na kagad. 15% po, baka bingi kayo eh. 15, 1,500, hindi 5,000. O, tingnan nyo ang mga kabubuhan nyo. Diba? Ano kayo ng kamote? O, diba? O, diba? Hindi, mayroon pa palang isa. Paliw ako. 4 pa lang pala nasasabi ko. Ang pinaka-importante po, no? Yung Data Privacy Act po natin nilabag nyo. Diba? Ayaw nyo pumayag, diba? Na makapush through sa application pag hindi kayo binibigyan ng access. O, pag binigyan naman kayo ng access, ayan na yung malware nyo. Na nakahawin na lahat yung detalye ng kliyente ninyo. Ang unang ninanakaw, yung nasa phone book. Oh, kasi ginagamit yung panakot. Diba? Hindi lang panakot. Talagang tinatawagan nyo, kinukulit nyo yung mga nakalagay doon sa phone book. Ano kinalaman sa utang nun? Diba kayo bobo? Kung yan binigay as reference, maniwala ako, tawagan nyo. Kasi may kailangan kayong itanong eh. Diba? Pero wala kinalaman yung mga nasa phone book. Oh, diba? Yun ho yung 5 na memorandum at batas, no?
Nasasabit sila, kaya hindi ho sila pupunta ng barangay. Sa totoo lang, gustong-gusto ko silang makausap sa barangay. Kayo ho, wari, sinabi ganito, pumunta raw sa barangay. Go ka mo, punta tayo. Magkita tayo sa barangay. Tingnan natin kamo kung ano. Pero huwag kang maghahanap ng ibang tao, ikaw ang pumunta rito. Kasi tingnan nyo ha, kung ibang tao papupuntahin nila, ano kinalaman nyo sa utang nyo? Alam buo nila yung detalye nyo sa utang? O, di pag tinanong sila ni Kap, ano sasagot nila? Diba? Tanungin sila, magkano utang nito? Eh, kinuha lang nila. Sasagot nun, ha? O, diba? Ngangangahal na si Kap nun? O, pagka magpapapunta ka sa ng tao sa barangay, dapat alam niya yung detalye ng utang. Para pagka nagkaroon ng tawag dito ng hearing or ng tawag nila sa barangay, nakawala ako dahil sa kagagawa nito mga online lending apps na to eh. Pagka nagkaroon ng hearing sa barangay, o anong tatanong doon kagad? Diba? Magkano yung amount ng utang? O gaano katagal nang hindi nakahulog? O diba? Anak kayo ng titing, tapos ibang tao papupuntahin nyo doon? Anak ka ng kamote. Wala. Ibang klase kabubuhan nyo. No, sabi ko sa inyo, magbasa-basa kayo nang matuto kayo sa batas. Di ba? Oh. So, di lumalabas, duwag kayo kasi ibang tao gusto nyo papuntahin sa barangay. Hindi nyo maharap yung mga kliyente nyo. O, di duwag kayo. Diba? Kaya nga malakas lang ang loob nyo pag nakaharap kayo dyan sa mga computer ninyo. Ganyan. No? Hindi nyo sinisingil. Sinasalbahin nyo yung mga kliyente ninyo. Oh. Yan, ang magaling, dyan kayo magaling. Diba? Mariosep kayo talaga. Ewan ko. No? Doon naman ho sa nagpadala ng katanungan. No? Gawin nyo po, wala akong ibang sasabihin dito kundi pag-ipunan at bayaran. Okay po, pagka nakaranas na nga ho kayo ng mga ganyan na pananakot, panghaharas, pananalbahe, no, pamamahiya, bayaran nyo na lang po kung magkano yung amount due. Ibig mo sabihin kung magkano po yung principal tsaka yung interest. Okay, I think it will suffice na dahil dun sa ginawa nilang kawalangyaan sa inyo. No? Tapos magpalit na kayo ng SIM card kasi kahit nabayaran nyo na huyang amount due nyo, definitely yan, kukulitin kayo nyan. Yaharas ulit kayo nyan. Kasi sa libro nila, hindi pa yan sarado. So, magpalit kayo ng SIM card. At make sure po na yung inyong telepono, malinis. No, ang sabi nga ho ang IT namin, pinakamaganda, i-reformat nyo po. No? And make sure po yung inyong social media is secured. No, kung hindi naman ho ganun kahalaga ang social media sa inyo, wag na lang ho kayo mag-social media. I-log out nyo na lang ho or i-delete nyo na lang. And ang pinaka-importante po is tawagan nyo po, kontakin nyo po yung inyong mga nasa contact list, no? Para po mapagbigay kayo o makapaghingi kayo ng paumanhin, panlang na pasensya na kayo na hindi ko kanyo alam na ganyang kawalangya pala yung mga online lending apps na yan. Kasi nangailangan ganyo ko ng pera, nang hiram ako sa kanila, hindi ko palang nababayaran. Okay? Baka ho kanyo abusuhin kayo or tawagan kayo o ano-anong gawin, no? Pasensya na ho kanyo. Huwag nyo na lang kanyong pansinin. Ano po, ganun po ang gawin po ninyo. No? Pinaka-importante po kasi dito is ma-maintain nyo yung inyong mental health. Yun ho ang kasi malapit po sa akin yan, no, yung mental health na yan. Kaya ako ginagawa yung mga ganitong klase ng video. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.